Isang sigaw ang pumunit sa hangin, mas malakas pa sa hagupit ng papalapit na bagyo. Kasunod nito ay ang isang dambuhalang alon na humampas sa gilid ng yacht club. Nilamon ang isang maliit na katawan na ilang sandali lang ay masayang naglalaro, malapit sa tubig. Ang sigaw na yon ay parang isang tarak na bumaon sa dibdib ni Liwayway. Mula sa kinatatayuan niya sa ilalim ng isang waiting shed, kung saan siya at ang iba pang mga katulong ay sumisilong, kitang-kita niya ang lahat. Ang gulat, ang sindak, ang pagkaparalisa ng mga mayayamang miyembro ng club na kanina lang ay nagtatawanan habang hawak ang kanilang mga mamahaling kopita ng alak. Walang makakilos, walang makasigaw. Tila lahat ay naging estatwa sa harap ng galit ng kalikasan. Lahat maliban sa kanya. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas o kung bakit ang mga paa niya ay kusa ng tumatakbo papalapit sa rumaragasang dagat. Wala siyang pakialam sa umuulan na mga basag na bote o sa mga natumbang upuan. Isa lang ang nasa isip niya. Ang bata, kailangan siyang sagipin. Ang bata, si Sinag, ang nag-iisang anak ng may-ari ng club, si Sir Alon Delmar. Ang batang laging ngumingiti sa kanya tuwing umaga, hindi tulad ng ibang mga miyembro na tila hindi siya nakikita. Walang pag-aalinlangan, inihagis ni Liwayway ang sarili sa maalon at napakalamig na tubig. Agad siyang sinalubong ng lamig na tumatagos sa kanyang mga buto. Ang alat ng tubig dagat ay humapdi sa kanyang mga mata. Bawat hampas ng alon ay parang isang suntok na nagtatangkang ilubog siya sa kailaliman. Pero patuloy siyang lumangoy, ginagamit ang lahat ng natitirang lakas. Ang tanging liwanag niya ay ang mga kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan at ang tanging gabay niya ay ang paulit-ulit na pagsambit sa pangalan ng bata. Sinag! Sinag! Nasaan ka? Isang malakas na dagundong ng kulog ang halos sumabay sa kanyang sigaw. At sa isang saglit na pagliwanag ng langit, nakita niya ito, isang maliit na kamay. Kumakaway-kaway sa gitna ng mga alon. Unti-unti nang nawawalan ng lakas. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ginamit niya ang kanyang huling lakas para abutin ang bata. Nang sa wakas, ay mahawakan niya ang braso ni Sinag. Naramdaman niya ang paghila sa kanya pababa. Mahigpit niyang niyakap ang maliit na katawan. Ginawa itong panangga mula sa mga naglalakihang alon. Huwag kang bibitaw, Sinag. Kapit lang. Bulong niya, kahit na alam niyang walang malay ang bata. Ang sarili niyang baga ay nauubusan na ng hangin. Ang kanyang mga braso at binti ay manhid na sa pagod at lamig. Nang maramdaman niyang unti-unti na siyang nilalamon ng dilim, isang malaking alon ang nagtulak sa kanila papalapit sa dalampasigan. Sa wakas, naramdaman niya ang buhangin sa ilalim ng kanyang mga paa. Hirap man ay nagawa niyang kaladkarin ang sarili at sisinag papalayo sa tubig hanggang sa bumagsak siya sa buhanginan, pagod na pagod, habang mahigpit pa ring yakap ang bata. Ilang sandali pa nakarinig siya ng mga sigaw, mga yabag na papalapit. Anak ko, Sinag. Isang lalaki ang patakbong lumapit, natumba pa sa buhangin sa kanyang pagmamadali. Si Alon Delmar, ang kanyang amo. Kitang-kita sa mukha nito ang pagkasindak at takot. Dagli nitong kinuha si Sinag mula sa kanyang mga braso. Sinag, Ngiming, Sinag. Anak, gumising ka. Niyugyug nito ang bata. Umubo si Sinag at iniluwa ang maraming tubig dagat. Kasunod noon ay ang isang mahinang pag-iyak. Isang iyak na parang musika sa pandinig ni Liwayway. Nakahinga ng maluwag si Alon. Napaluhod ito sa buhangin, mahigpit na niyakap ang kanyang anak at umiyak ng walang tunog. Nang mag-angat ito ng tingin, ang mga mata nila ni Liwayway ang nagtagpo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tinitingnan siya ni Sir Alon. Hindi bilang isang katulong, hindi bilang isang anino sa gilid ng marangyang lugar na yon. Tiningnan siya nito na may paghanga, na may hindi masukat na pasasalamat.
Dahan-dahang lumapit ang ibang mga tao. Ang ilan ay may dalang tuwalya, ang iba ay may dalang first aid kit. Pero karamihan sa kanila ay nakatayo lang doon, nagbubulungan, nakatingin sa kanya. Sino yan? Yung bagong katulong, di ba? Ang tapang niya pero kadiri, basang-basa. Tingnan mo, hinawakan niya si Sir Alon. Hindi na niya pinansin ang mga sinasabi nila. Ang tanging mahalaga ay ligtas ang bata. Isang medical team ang dumating at agad na inasikaso si Sinag. Si Liwayway naman ay binigyan ng makapal na kumot. Nanginginig pa rin siya, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil na rin sa lahat ng nangyari. Lumapit sa kanya si Alon, na ngayon ay medyo mahinahon na. Inalis nito ang sariling Amerikana at ipinatong sa kanyang mga balikat. Salamat, sabi ni Alon, at ang boses nito ay basag at puno ng emosyon. Salamat. Iniligtas mo ang buhay ng anak ko. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Napayuko lang si Liwayway. Hindi niya alam ang sasabihin. Ano ang pangalan mo? Tanong nito sa malumanay na boses. Dahan-dahan siyang nagangat ng tingin. Handa nang sagutin ang tanong nito. Nang isang malamig at makapangyarihang boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Alon. Pareho silang napalingon. Nakatayo roon si General Ricardo Imperial, ang ama ni Alon. Ang mga mata nito ay matalim. Nakatutok kay Liwayway na parang isang basahan. Halika rito. Utos ng matanda kay Alon. Huwag mong abalahin ang sarili mo sa mga hindi importanteng bagay. Ilang araw na ang lumipas mula nang humupa ang bagyo, ngunit para kay Alon, ang mga alon sa loob ng kanyang isip ay hindi pa rin tumitigil. Nakatayo siya sa loob ng kanyang opisina sa pinakamataas na palapag ng clubhouse. Tanaw mula sa salaming dingding ang payapang dagat na ngayon ay tila isang maamong higante, ngunit hindi ang tanawin ang nakakakuha ng kanyang atensyon. Sa kanyang isip, paulit-ulit na bumabalik ang imahe ng isang babaeng payat, basang-basa, nanginginig sa ginaw. Ngunit buong tapang na niyakap ang kanyang anak para iligtas ito mula sa kamatayan. Liwayway, isang pangalan na simple, ngunit ngayon ay may bigat na katumbas ng buhay ng kanyang sisinag. Hindi niya maintindihan. Sa lahat ng mga taong naroon, sa lahat ng mga lalaking mas malalakas at mas sanay lumangoy, isang babaeng katulong lang ang nagkaroon ng lakas ng loob. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Pinilit niyang ibalik ang atensyon sa mga papeles sa kanyang lamesa, ngunit wala roon ang kanyang isip. Bumaba siya mula sa opisina, naglalakad-lakad sa paligid ng club na walang tiyak na direksyon. At doon, sa may service area malapit sa kusina, nakita niya si Liwayway. Nagbubuhat ito ng isang malaking kahon ng mga supplies at kitang-kita sa mukha nito ang hirap. Isang bagay sa loob ni Alon ang nag-init. Pagkatapos ng ginawa nito, bakit pinagbubuhat pa rin siya ng ganito kabigat? Liwayway tawag niya. Ang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang inaasahan. Natigilan si Liwayway at ang iba pang mga staff. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata ay puno ng gulat. Sa Sir Alon, lumapit siya at walang sabi-sabing kinuha ang kahon mula sa mga kamay nito. Ako na dyan. Saan ito dadalhin? Naku sir, wag na po. Trabaho ko po ito. Mabilis na sabi ni Liwayway, sinusubukang bawiin ang kahon. Ang kanyang mga kamay ay nag-aalangang dumamampi sa braso ni Alon. Hindi niya binitawan ang kahon. Sa halip, tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Ang pagsagip sa anak ko ay hindi mo trabaho, pero ginawa mo. Kaya hayaan mo na akong tulungan ka rito. Nakita niya ang pamumula ng mga pisngi nito bago ito mabilis na yumuko. Sa pantry po, sir. Habang naglalakad sila, naririnig ni Alon ang mga bulungan ng ibang mga staff sa kanilang likuran. Hindi niya ito pinansin. Pagdating sa pantry, maingat niyang ibinaba ang kahon.
Kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong niya. Pinipilit na maging malumanay ang kanyang boses. Hindi ka ba nagkasakit pagkatapos ng nangyari? Umiling si Liwayway. Nakayuko pa rin. Okay lang po ako, sir. Salamat po sa pag-aalala. Gusto pa sana niyang magsalita, ngunit alam niyang hindi komportable ang babae. Isang buntong hininga na lang ulit ang pinakawalan niya. Sige, magpahinga ka kung kailangan mo. Sabihin mo lang sa supervisor mo. Tumalikod na siya para umalis nang marinig niya ang mahinang boses nito. Sir Alon. Lumingon siya. Salamat po ulit, sabi nito. At sa pagkakataong ito, may isang maliit na ngiti sa mga labi nito. Isang ngiti na nagbigay ng kakaibang kislap sa puso ni Alon. Kinagabihan, sa hapagkainan ng kanilang pamilya, ang tensyon ay halos nahihiwa ng kutsilyo. Nakita kita kanina, simula ng kanyang ama, si General Ricardo, habang pinuputol ang karne sa kanyang plato. Masyado kang nagiging malapit sa mga empleyado, Alon, lalo na sa babaeng yon. Nagpapakita lang ako ng pasasalamat, Papa, sagot ni Alon. Pinapanatiling kalmado ang boses. Iniligtas niya ang buhay ng apo ninyo. Utang na loob ang tawag dyan, hindi pagkakaibigan, giit ng general. Bayaran mo siya. Bigyan mo ng malaking halaga. Pero panatilihin mo ang distansya. Ang isang imperial ay hindi nakikihalubilo sa mga ganoong uri ng tao. Nakakasira sa reputasyon ng pamilya. Sasagot pa sana si Alon ng isang matamis na boses ang sumabat. He's right, Alon darling. Si Marisol, kadarating lang nito. At gaya ng dati, umupo ito sa tabi niya na parang natural na bagay iyon. People might get the wrong idea. Ngumiti si Marisol, ngunit hindi umabot sa mga mata nito. Lumingon ito sa isang katulong na naglalagay ng tubig sa kanyang baso. Oh, ikaw pala yan. Liwayway, tama. Mag-ingat ka sa susunod, ha? Baka matapunan mo ako. Ang sinabi nito ay simple, pero naramdaman ni Alon ang kamandag sa likod ng mga salita. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng kamay ni Liwayway. Hindi na nakatiis si Alon. Ilang araw ang lumipas sa isang malaking dinner party na ginanap sa club para sa mga investor. Ang lahat ay abala. Ang mga mayayaman ay nag-uusap, ang musika ay tumutugtog, at ang mga staff ay gumagalaw na parang mga anino. Nakaupo si Alon sa table kasama ang kanyang ama at si Marisol. Ngunit ang kanyang mga mata ay nasa isang sulok, kung saan tahimik na nagpupuno ng mga baso si Liwayway. Nararamdaman niya ang galit na namumuo sa kanyang dibdib. Galit sa sistema, sa mga pader na naghihiwalay sa mga tao. Bigla siyang tumayo. Excuse me, sabi niya sa mga kausap. Lahat ng mata sa table ay napatingin sa kanya, lalo na ang sa kanyang ama. Naglakad si Alon, hindi papunta sa ibang mga bisita, kundi diretso papunta kay Liwayway. Natigilan ang dalaga nang makita siyang papalapit. Sir? Inilahad ni Alon ang kanyang kamay. Ang musika ay nagbago, naging isang mabagal na waltz. Pwede ba kitang isayaw? Bilang pasasalamat. Isang malakas na katahimikan ang bumalot sa buong hall. Huminto ang mga bulungan. Lahat ng mga bisita, lahat ng mga staff ay nakatingin sa kanila, hindi makapaniwala. Nakita ni Alon ang gula at takot sa mga mata ni Liwayway. Umiling ito. Naku sir, hindi po pwede. Naka-duty po ako. Isang kanta lang, pakiusap niya. At sa kanyang boses ay may isang bagay na nagsasabing hindi siya tatanggap ng hindi bilang sagot. Nag-aalangan man. Dahan-dahang inilapag ni Liwayway ang hawak na pitsel at tinanggap ang kanyang kamay. Dinala niya ito sa gitna ng dance floor. Habang inilalagay niya ang isang kamay sa bewang nito at hawak ang isa pa, naramdaman niya ang tingin ng lahat. Nakita niya ang mukha ni Marisol na hindi maipinta sa gulat at galit. At higit sa lahat, naramdaman niya ang mga mata ng kanyang ama.
Matalim at malamig na parang isang punyal na handang itusok sa kanyang likod. Pakiramdam ni Liwayway ay lumulutang siya habang naglalakad pabalik sa service area. Ang init ng kamay ni Sir Alon ay nananatili pa rin sa kanyang bewang at ang malumanay na musika ay umuulit-ulit pa rin sa kanyang isipan. Isang sayaw, isang kanta. Para sa iba, isa lamang yung ordinaryong pangyayari. Pero para sa kanya, iyon ay isang panaginip na hindi niya kailanman inakalang mangyayari. Ang isang katulad niya, isinayaw ng isang Alon Delmar sa gitna ng napakaraming tao. Ngunit kasabay ng kaunting kilig na kanyang nararamdaman ay isang dambuhalang takot. Ang takot na yon ay may mukha. Ang mukha ni General Ricardo Imperial. Ang mga mata nitong tila tumutusok sa kanyang kaluluwa habang sila ay nagsasayaw ay malinaw pa rin sa kanyang alaala. Kinabukasan, naramdaman niya agad ang bunga ng kanyang panaginip. Ang hangin sa paligid niya ay naging mas malamig. Ang mga dating kasamahan na nakikipagbiruan sa kanya ay iniiwasan na siya. Ang mga ngiti ay napalitan ng mga matatalim na tingin at masasakit na bulungan na naririnig niya sa tuwing siya'y dumaraan. Feeling prinsesa. Akala mo kung sino, isinayaw lang. Habang naglilinis siya ng isang mesa, isang kapwa katulong ang aksidenteng nakabangga sa kanya. Natapon ang laman ng dalang tray ng juice sa kanyang uniforme. "Ay sorry," sabi ng babae, ngunit ang ngisi sa labi nito ay hindi maitago. Hindi na lang umimik si Liwayway. Tahimik siyang nagpunta sa banyo para linisin ang sarili habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Bulong niya sa sarili. Hindi ako nararapat dito. Habang nagpapalit siya ng damit sa locker room, nilapitan siya ni Manang Celia, ang pinakamatandang kasambahay sa club. Mabait ito sa kanya mula pa noong una. "Ija!" Malumanay na sabi ng matanda habang inaabutan siya ng isang malinis na pamunas. "Mag-ingat ka." Tumingin lang si Liwayway, hindi alam ang sasabihin. "Alam kong mabuti ang iyong kalooban," patuloy ni Manang Celia. "At nakikita kong mabuti rin ang pakikitungo sa iyo ng batang Delmar. Pero ang mga tulad nila ay parang mga agila. Mataas ang lipad, mahirap abutin, at mapanganib kapag bumagsak." Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Lumayo ka na habang maaga pa, bago pa masunog ang iyong mga pakpak." Ang mga salita ni Manang Celia ay parang isang babala na tumatak sa kanyang isipan. Takot at pagkalito ang nagahari sa kanyang puso. Gusto niyang maniwala na may mabuting kahihinatnan ng lahat. Ngunit ang realidad ng kanyang mundo ay pilit siyang ginigising. Isa lang siyang katulong. At si Sir Alon ay isang Delmar, langit at lupa. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, habang naglalakad siya sa isang di gaanong dinadaanan na pasilyo, malapit sa hardin, isang anino ang humarang sa kanyang daan. Liwayway. Napatalon siya sa gulat at agad na napayuko. "Sa Sir Alon." "Kanina pa kita hinahanap," sabi nito sa mahinang boses. Tila ayaw magpahalata sa iba. Maingat itong lumingon sa paligid bago muling tumingin sa kanya. "Nakita ko ang nangyari kanina. Yung sa juice, ayos ka lang ba?" Hindi siya makasagot. Tumango lang siya. "Herbal cream. Nakita ko ang mga galos mo nung isang araw mula sa pagkakabunggo sa mga bato." Paliwanag nito. Ang kanyang boses ay puno ng sinserong pag-aalala. Napatanga si Liwayway. Ang mga galos. Hindi niya akalain na mapapansin nito ang ganoon kaliit na detalye. Ang mga peklat na nakuha niya sa pagsagip kay Sinag. Tila ba ang lahat ay bumalik? Ang takot, ang lamig, at ang pakiramdam ng pag-asa. Dahan-dahan niyang kinuha ang bote. Ang init mula sa kamay ni Alon ay gumapang sa kanyang palad. "Salamat po, sir." Iyon lang ang tanging lumabas sa kanyang bibig. "Alon na lang. Itawag mo sa akin ay Alon."
Lalo na kapag tayong dalawa lang, sabi nito, at isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. At huwag kang mag-alala sa kanila. Kakausapin ko sila. Hindi ko hahayaang may manakit sa'yo. Ang mga salitang yon ay parang isang mainit na yakap sa kanyang puso. Sa isang sandali, nawala ang lahat ng kanyang takot. Napalitan ito ng isang bagong pag-asa, ngunit ang pag-asang yon ay hindi nakikita ng lahat. Sa isang pribado at marangyang silid-aklatan sa loob ng club, dalawang anino ang nag-uusap habang ang ulan sa labas ay nagsisimula na namang pumatak. Hindi na ito maaring magpatuloy. Ang mariing sabi ni General Ricardo Imperial, ang boses ay kasing lamig ng bakal. Nakatayo siya sa harap ng bintana, nakatanaw sa malayo. Nakatayo sa likod niya si Marisol, ang muka ay balot ng inggit at galit. Nakita ko po sila kanina, General. Ang paraan ng pagtingin ni Alon sa babaeng yon, parang, alam ko, putol ng General. Humarap ito, at sa mga mata nito ay may isang nakakakilabot na determinasyon. Lumakad ito papunta sa isang maliit na estante na gawa sa salamin. Maingat niya itong binuksan at may kinuha mula sa loob. Kailangan nating alisin ang basura bago pa ito kumalat at dumihan ng pangalan ng pamilya, sabi ng matanda. Inilahad niya ang kanyang kamay. Sa palad nito ay isang kumikinang na bagay. Isang antigong brooch na gawa sa ginto na may malaking perlas sa gitna. Napakaganda nito at halatang napakahalaga. Ang brooch ng yumaong asawa ko, paliwanag ng General. Ang paboritong alahas ng ina ni Alon. Napakaganda po, bulong ni Marisol, hindi maalis ang tingin sa alahas. Alam ni Alon na hinding-hindi ko ito ibibigay kanino man. Para sa kanya, ito ang pinakamahalagang alaala ng kanyang ina. Patuloy ng General, at isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. At ito ang gagamitin natin. Gagamitin natin ang pagmamahalal niya sa kanyang ina para wasakin ang pagtingin niya sa babaeng yon. Ibinigay niya ang brooch kay Marisol. Alam mo na ang gagawin mo. Kinabukasan, habang abala si Liwayway sa paglilinis ng mga mesa sa dining hall, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Liwayway Hija! Si Marisol, nakangiti ng napakatamis na parang hindi ito ang babaeng masungit na nakita niya kagabi. Ma'am Marisol, magalang na bati ni Liwayway. Pwede mo ba akong tulungan? Sabi ni Marisol. Ang boses ay parang nagmamakaawa. Medyo magulo kasi ang private suite ko rito sa club. Pwede bang ikaw na lang ang maglinis? Sa totoo lang, sa lahat ng staff dito, sa'yo ako pinakatiwala. Nag-alinlangan si Liwayway. Naalala niya ang babala ni Manang Celia, ngunit ang kahilingan ni Marisol ay parte ng kanyang trabaho. At ang mga salitang, sa'yo ako pinakatiwala, ay nagbigay sa kanya ng kaunting kumpiyansa. Isa pa, paano naman siya tatanggi? Sige po, ma'am. Walang problema po. Sagot niya. Salamat. Tuwang-tuwang sabi ni Marisol. Nasa itaas lang yon, room 204. Bukas yon. Salamat talaga ha. At mabilis itong umalis. Pumunta si Liwayway sa room 204. Dala ang kanyang mga gamit panlinis. Gaya ng sinabi ni Marisol, magulo nga ang silid. Nagsimula siyang magtrabaho. Inilagay ang kanyang maliit na bag sa isang upuan sa gilid. Habang nakatalikod siya, abala sa pag-aayos ng kama, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Marisol nang walang tunog. Sa kanyang mukha ay wala na ang matamis ng ngiti. Napalitan ito ng isang malamig at mapanuyang tingin. Dahan-dahan siyang lumapit sa upuan kung nasaan ang bag ni Liwayway. Mabilis niyang kinuha ang mamahaling brooch mula sa kanyang bulsa. Sa isang mabilis na kilos, isinilid niya ito sa loob ng bag ni Liwayway. Ibinaon sa ilalim ng pitaka at suklay. Pagkatapos, kasing bilis ng kanyang pagpasok, tahimik siyang lumabas ng silid. Isinara ang pinto ng walang kaluskos. Sa loob, si Liwayway ay walang kamalay-malay.
Nagpupunas siya ng salamin, humuhuni pa ng isang pamilyar na kanta. Hindi alam na ang lason na tatapos sa kanyang munting panaginip ay kasama na niya sa loob ng iisang silid. Katahimikan. Iyon ang bumati kay Alon nang pumasok siya sa main lounge ng club. Katahimikan na hindi normal. Ang masayang tugtugin ay huminto. Ang tawanan ng mga miyembro ay napalitan ng mga pabulong na usapan. Lahat ng mga staff ay nakatayo sa isang gilid. Ang mga mukha ay puno ng kaba. Anong nangyayari dito? Tanong niya sa pinakamalapit na manager. Bago pa man makasagot ang manager, isang malakas na hikbi ang pumuno sa buong lugar. Wala na. Ninakaw na. Si Marisol. Patakbo itong lumapit sa kanya. Ang muka ay basang-basa ng luha. Alon! Ang brooch ng mama mo. Ang alaala niya. Nawawala. Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Alon. Ang brooch na yon. Ang nag-iisang alahas ng kanyang ina na itinuturing niyang kayamanan, na ipinagkatiwala ng kanyang ama, na itago sa isa sa mga suite para sa isang espesyal na okasyon. Agad na lumapit ang kanyang ama, si General Ricardo. Ang muka ay madilim sa galit. Ito ay isang malaking insulto sa pamilya natin. Isang pagnanakaw sa mismong pamamahay ko. Dumagundong ang boses ng general. Walang aalis sa lugar na ito. Lock all the exits. Security. Haluhugin ninyo ang gamit ng lahat ng empleyadong naka-duty ngayon. Lahat. Naging parang isang kampo militar ang buong lounge. Ang mga gwardiya ay nagsimulang mag-utos sa mga staff na ilabas ang laman ng kanilang mga bulsa at bag. Ang mga mayayamang miyembro ay nanonood lang. Tila isang palaban ang kanilang nasasaksihan. Nilibot ni Alon ang kanyang paningin. Naramdaman niya ang kahihiyan at takot sa mukha ng mga empleyado. Ngunit isang tao lang ang hinahanap ng kanyang mga mata. At nakita niya ito. Si Liwayway. Nakatayo ito kasama ng iba. Ang mukha ay maputla. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit at nakita ni Alon ang pagkalito sa mga ito. Simulan niyo diyan. Utos ni Marisol. Itinuturo ang linya kung nasaan si Liwayway. Isa-isang hinalughog ng gwardiya ang mga gamit. Isang lumang pitaka, isang payong, isang suklay. Hanggang sa marating nito si Liwayway. Ang bag mo, miss. Utos ng gwardiya. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang inaabot ang kanyang maliit at luma ng bag. Binuksan ito ng gwardiya at isa-isang inilabas ang laman sa ibabaw ng isang mesa. Isang pitaka, isang panyo, isang maliit na bote ng herbal cream. Natigilan si Alon nang makita ang bote, ang ibinigay niya. At pagkatapos, may isa pang bagay, isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Dahan-dahan itong itinaas ng gwardiya. Ang gintong brooch na may perlas sa gitna, ang alaala ng kanyang ina. Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga tao. Ayan na, sigaw ni Marisol. Sinabi ko na nga ba, magnanakaw. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Alon. Tumingin siya sa brooch, pagkatapos ay kay Liwayway. Sa mga mata ng dalaga, nakita ni Alon ang gulat na unti-unting naging purong takot. Umiling-iling ito. Ang mga labi ay bahagyang nakabuka, pero walang salitang lumalabas. Hindi, sa wakas ay bulong nito. Hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam. Sinungaling, sigaw muli ni Marisol. Nakita ko siyang pumasok sa suite ko kanina para maglinis. Siya lang ang pumasok doon. Tumingin si Liwayway kay Alon. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Puno ng luhang hindi pa pumapatak. Isang tingin na humihingi ng tulong, na nagsasabing, maniwala ka sa akin. Gusto niyang maniwala. Isang parte sa kanya ay sumisigaw na imposible. Ang babaeng nagbuwis ng buhay para sa kanyang anak, magnanakaw ng isang alahas, pero ang ebidensya, nasa harap na ng lahat. Ang brooch ay nasa loob ng bag niya. Humakbang si Alon papalapit.
Liwayway, magpaliwanag ka. Huwag mo siyang kausapin, Alon. Putol ng kanyang ama. Ang boses ay matigas na parang bato. Humarang ito sa pagitan nila. Malinaw na ang lahat. Ang babaeng ito ay isang magnanakaw at isang ahas na nagbalat kayo. Papa, pakinggan muna natin siya. Wala na tayong dapat pakinggan. Tumingin ang general sa hepe ng security. Ang kanyang mga mata ay walang awa. Tumawag kayo ng pulis. Utos nito sa malamig na boses. Gusto kong makulong ang magnanakaw na ito. Ang salitang pulis ay parang isang bombang sumabog. Doon na tuluyang bumagsak ang mga luha ni Liwayway. Hindi po. Sir, maawa po kayo. Wala po akong ninanakaw. Pagmamakaawa niya, nakatingin kay General Ricardo, ngunit ang kanyang mga mata ay bumabalik kay Alon. 2 pulis ang mabilis na dumating. Habang papalapit ang mga ito kay Liwayway, si Alon ay parang napako sa kanyang kinatatayuan, pinipigilan ng matalim na tingin ng kanyang ama. Narinig niya ang pag-click ng posas sa mga pulso ni Liwayway, isang tunog na parang pumunit sa kanyang dibdib. Dinala na nila si Liwayway papalabas. Bago ito tuluyang mawala sa pinto, lumingon ito sa kanya sa huling pagkakataon. Ang mga mata nito ay puno ng sakit, ng pagsuko, at ng isang tanong na hindi nito masabi ng malakas. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Amoy kalawang at alikabok. Iyon ang unang napansin ni Liwayway nang itulak siya ng pulis sa loob ng selda. Ang tunog ng bakal na rehas na isinara sa kanyang likuran ay parang isang martilyo na pumukpok sa huling pako ng kanyang kabaong. Dito na ba magtatapos ang lahat? Umupo siya sa isang malamig na sementadong bangko sa gilid, niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang dilim sa loob ng selda ay hindi kasindilim ng nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Isang magnanakaw. Iyon ang tawag sa kanya. Ang tingin sa kanya ng lahat. Ang mga bulungan. Ang mga mapanghusgang mata. Ang nangisi sa labi ni Marisol. At ang walang awang tingin ni General Ricardo. Pero isa lang ang tumatak sa kanyang isipan. Paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Ang mga mata ni Sir Alon. Ang pag-aalinlangan. Ang sakit. Ang pagkalito. Hindi siya nito pinaniwalaan. Sa huling sandali na kailangan niya ng isang taong kakapit sa kanya, bumitaw ito. O baka naman, sa simula pa lang, ay hindi naman talaga ito nakakapit. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sinundan ng isa pa, hanggang sa hindi na niya mapigilan ang isang tahimik na pag-iyak. Umiyak siya hindi lang dahil sa paratang. Umiyak siya dahil sa isang pusong nadurog. Ang lahat ng alaala, ang pagligtas niya kay Sinag, ang pag-alala sa kanyang mga mata, ang sayaw, ang bote ng herbal cream na malamang ay kasama na ngayong ebidensya laban sa kanya. Lahat ng iyon ay parang isang magandang panaginip na biglang naging isang masamang bangungot. Ang babala ni Manang Celia ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bago pa masunog ang iyong mga pakpak, sunog na nga. Abo na lang ang natira. Paano na ang kanyang ina sa probinsya? Ang nanay niyang umaasa sa kanyang buwan ng padala para sa mga gamot nito. Kapag nalaman nito ang nangyari, tiyak na ikamamatay nito. Ang pag-iisip na yon ang mas lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Hanggang sa pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga. Samamantala, sa marangyang tahanan ng mga Delmar, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa seldang kinaroroonan ni Liwayway. Ito ang kahihiyan na idinulot ng katigasan ng ulo mo. Ang sigaw ni General Ricardo habang pabagsak na inilapag ang isang baso ng alak sa lamesa. Pinagkatiwalaan mo ang isang magnanakaw, ipinahiya mo ang pangalan ng ating pamilya. Hindi pa siya napapatunayang nagkasala, Papa. Mahinang sagot ni Alon, nakaupo sa sofa, ang mga siko
ay nakapatong sa kanyang tuhod at ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Anong hindi pa? Nakita ng lahat ang ebidensya. Ano pa bang kailangan mo? Hindi ko lang maintindihan. Bulong ni Aelon, mas para sa sarili niya kaysa sa kanyang ama. Ang babaeng isinugal ang buhay niya para kay Sinag, bakit siya magnanakaw? Dahil lahat sila ay pare-pareho, sagot ng general. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon para makalamang. Pera ang habol sa'yo, sa pamilya natin. Ngayon, nakikita mo na ang tunay niyang kulay. Dumating si Marisol. May dalang isang tasa ng tsa para kay Alon. Huwag mo nang isipin yon, darling. Sabi nito sa malambing na boses. Tapos na ang lahat. Mabuti na lang at nahuli agad siya bago pa may mas malalang mangyari. Umupo ito sa tabi ni Alon at hinawakan ang braso nito. Nandito lang ako? Pero hindi mapalagay si Alon. May isang bagay na hindi tama. Isang bagay na hindi magkasya sa buong kwento. Marisol, tanong niya. Bigla. Paano mo nalaman na nawawala ang brooch? Natigilan si Marisol. Kasi chinekaw ko sa lalagyan niya. Gusto ko sanang tingnan. Tapos, wala na. Anong oras yon? Tanong muli ni Alon. Mga bandang 3:00 siguro? Oo, mga ganong oras. Mabilis na sagot ni Marisol. Tumango si Alon, ngunit sa kanyang isip, isang piraso ng palaisipan ang unti-unting nabubuo. 3:00. Naalala niya. Noong mga oras na yon, nakita niya si Liwayway na naglilinis sa may poolside area sa kabilang dulo ng club, malayo sa suite ni Marisol. Paano siya napunta doon ng ganoon kabilis? Hindi. Baka nagkakamali lang ako ng oras o baka si Marisol ang nagkakamali. Pero ang butil ng pagdududa ay naitanim na. Hindi na niya ito maaring basta na lang isantabi. Kinabukasan, hindi na siya nakatiis. Nagmaneho siya papunta sa presinto kung saan dinala si Liwayway. Ang sabi niya sa sarili, kailangan niya lang marinig ang panig nito. Kailangan niya ng kasagutan para matahimik ang kanyang isipan. Nakita niya si Liwayway sa kabilang panig ng mga rehas. Mas payat, mas maputla. Ang mga mata ay namumugto. Ang dating kislap na nakita niya noong isinayaw niya ito ay wala na. Napalitan ito ng isang basag na tingin. Napatitig sila sa isa't isa ng ilang sandali. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mga tunog mula sa labas ng selda. Liwayway, simula ni Alon. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi ito sumagot. Nanatili lang itong nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay walang emosyon. Humugot siya ng malalim na hininga. Tinipon ang lahat ng kanyang lakas. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Bakit, Liwayway? Sabihin mo sa akin ang totoo. Sa tanong ni Alon, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Liwayway. Isang nangiti na walang bakas ng saya, puno ng sakit. Ang totoo, Sir Mahinang sagot nito, ang bawat salita ay parang may bigat. Ang totoo ay wala akong ninakaw. Ang totoo ay inutusan ako ni Ma'am Marisol na maglinis sa kwarto niya. At ang totoo, pagkatapos nyon ay nahanap na lang sa bag ko ang isang bagay na hindi ko kailanman nakita sa buong buhay ko. Tumingin ito sa kanya ng diretso at sa pagkakataong ito, nakita ni Aelon ng isang kislap sa mga mata nito. Hindi na pagmamakaawa, kundi isang tahimik na dignidad. Pero ano pa po ba ang silbi ng katotohanan ko? Patuloy nito. Kung sa mata ng lahat, lalo na sa mata ninyo, ay hinusgahan na ako. Ang mga salita niyang iyon ay parang mga dagang tumusok sa puso ni Alon. Ang sinseridad sa kanyang boses, ang kawalan ng pagtatangkang ipagtanggol ang sarili sa isang desperadong paraan, ang tahimik na pagtanggap sa kanyang sinapit. Lahat ng iyon ay sumampal sa kanya ng katotohanan. Ito ang babaeng sumuong sa bagyo
para sa kanyang anak. At ito rin ang babaeng iniwan niyang mag-isa. Paniwalaan mo ako, liwayway. Sabi niya, ang boses ay basag. Gusto kitang paniwalaan. Kung ganun po, sir, umalis na lang kayo. Sabi nito. At sa unang pagkakataon ay tumalikod ito sa kanya, humarap sa pader ng selda. Masakit pong makita ang taong gusto mong maniwala sa'yo. Pero hindi naman talaga kaya. Umalis si Alon sa presinto na may isang malinaw na misyon. Aalamin niya ang katotohanan. Hindi na para sa kanyang sariling kapayapaan, kundi para kay Liwayway. Ang unang ginawa niya ay ang palihim na pag-check sa mga CCTV footage ng club. Gaya ng inaasahan, sinabi ng security na ang ilang camera sa hallway malapit sa suite ni Marisol ay nagkaroon ng biglaang technical glitch noong araw na yon. Isang malaking kasinungalingan. Nagpunta siya kay Manang Celia, ang matandang kasambahay. Sa una, ay ayaw nitong magsalita. Takot sa pamilya Imperial. Manang, para na ninyong awa, pakiusap ni Elon. Iniligtas ni Liwayway ang anak ko. Utang ko sa kanya na malaman ang totoo. Dahil sa pagmamakaawa ni Alon, bumigay din ang matanda. Nakita ko si Ma'am Marisol, sir, bulong nito. Pabalik-balik siya sa hallway na yon. Balisa, tila may binabantayan. At nakita ko rin siyang lumabas mula sa suite niya ilang minuto bago siya nagsisigaw na nawawala ang alahas. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimula ng magkabit-kabit. Bumalik si Alon sa bahay, ang kanyang isip ay abala. Alam niyang may kinalaman ang kanyang ama dito. Pero bakit? Bakit gagamitin ang brooch ng kanyang ina sa isang maruming plano? Dahil doon, naalala niya ang isang bagay. Ilang linggo bago ang insidente, nakita niyang inutusan ng kanyang ama ang mga katulong na itapon ang ilang mga lumang gamit mula sa bodega. Kabilang doon ang mga luma at inaagyo ng photo album ng kanyang ina. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Patakbo niyang pinuntahan ang bodega sa likod ng kanilang bahay. Mabuti na lang at hindi pa ito nadadala ng mga basurero. Sa gitna ng mga lumang kasangkapan, nakita niya ang isang kahon ng mga album. Isa-isa niya itong binuklat. Mga larawan ng kanyang ina, noong dalaga pa, mga larawan nila, noong bata pa siya. At sa isang pinakalumang album, napansin niya ang isang kakaibang kapal sa likurang takip nito. Gamit ang isang maliit na kutsilyo, maingat niya itong binuksan. At doon, sa loob, ay isang maliit na espasyo na hugis parihaba. Isang lihim na lagayan, pero wala itong laman. Nanghihinayang, akma na sana niyang isasara ang album nang may isang nakatuping papel na nahulog mula sa pagitan ng mga pahina. Luma na ito at naninilaw, sulat kamay ng kanyang ina. Binuksan niya ito. Ito ay isang liham na hindi na ipadala. Mahal kong kapatid, hindi ko na kaya ang pagtrato sa akin ni Ricardo. Hindi na siya ang lalaking minahal ko. Ang kapangyarihan at pera ay ginawa siyang isang halimaw. Natuklasan ko ang isang lihim, isang kasalanan na ginawa niya noon para makuha ang lahat ng yaman na meron kami ngayon. Isang katrayduran sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. Itinago ko ang ebidensya, isang bagay na napakaliit pero kayang sumira sa lahat ng kasinungalingan na itinayo niya. Itinago ko ito sa lugar kung saan hindi niya maiisip na hanapin. Sa puso ng pinakamahalaga kong alaala, ang aking perlas. Balang araw, kung may mangyari sa akin, gamitin mo ito para protektahan ang anak ko, si Alon. Nagmamahal, Elena. Nabitawan ni Alon ang sulat. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang perlas, ang brooch ng kanyang ina. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang pagnanakaw ay hindi lang para paalisin si Liwayway. Ito ay para makuha ng kanyang ama, ang brooch.
para makuha at sirain ang anumang ebidensya na nakatago doon. At si Liwayway ang ginawa nilang perpektong pain. Ang galit na naramdaman ni Alon ay hindi masukat. Galit sa kanyang ama, galit kay Marisol, at higit sa lahat, galit sa kanyang sarili dahil sa pagiging bulag. Kailangan niyang mabawi ang brooch. Iyon ang susi sa lahat. Kinagabihan, hinarap niya ang kanyang ama sa opisina nito. Sinubukan niyang magpanggap na kalmado. "Papa!" Simula niya. Nag-angat ng tingin ang general mula sa mga papeles nito. "Ano yon? Pinag-isipan ko pong mabuti ang lahat. Tama po kayo," sabi ni Alon. Bawat salita ay lasang-lason sa kanyang bibig. Dapat ay hindi ako nagtiwala sa babaeng yon. Kakalimutan ko na siya. Isang ngangiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ng kanyang ama. Mabuti kung ganoon. Pero may isa po sana akong hihilingin, patuloy ni Alon. Ang brooch po ni Mama, pwede ko po bang makuha bilang isang alaala para hindi ko na malimutan ang aral na ito? Ang nangiti sa mukha ng general ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang matalim at mapanuring tingin. Nasa pulisya ang brooch. Malamig na sagot nito. Bahagi ng ebidensya. Sa sandaling iyon, alam na ni Alon, nagsisinungaling ang kanyang ama. "Sige po," sabi ni Alon, pinipilit na hindi ipakita ang galit na kumukulo sa loob niya. "Naiintindihan ko po." Tumalikod siya at lumabas ng opisina. Habang isinasara niya ang pinto, alam na niya ang susunod niyang gagawin. Hindi na ito laban para lang kay Liwayway. Laban na ito sa sarili niyang ama. Nagsimula ang isang digmaan sa loob ng mansyon ng mga Delmar. Isang digmaang walang sigawan, walang putukan, kundi isang labanan ng matatalim na tingin, ng mga pasaring na salita, at ng bawat kilos na maingat na kinakalkula. Alam ni Alon na hawak ng kanyang ama ang brooch, at alam din ng kanyang ama na may hinala na siya. Ang unang ginawa ni Alon ay kumuha ng isang abogado, isang matalik na kaibigan niya mula pa noong kolehiyo, si Attorney Ben Chavez, isang taong mapagkakatiwalaan niya at hindi kayang bilhin ng pera ng kanyang ama. "Ben, kailangan ko ng tulong mo," sabi ni Alon sa isang lihim na pag-uusap sa labas ng club. Ikinuwento niya ang lahat. Ang hinala niya ang sulat ng kanyang ina. "Grabe pare," bulong ni Ben. Hindi makapaniwala. "Kung totoo yan, hindi lang kaso ng pagnanakaw ang hinaharap natin. Pwedeng masira ang buong imperyo ng pamilya niyo." "Wala akong pakialam sa imperyo," mariing sabi ni Alon. "Ang gusto ko lang ay mapalaya ang isang inosenteng tao at malaman ang katotohanan." Nagsimulang kumilos si Ben gamit ang kanyang mga koneksyon. Nakakuha sila ng testimonya mula sa isang technician ng CCTV na inutusan ng security head ng club na tapat sa general na i-delete ang footage sa isang particular na oras. Nahanap din nila ang trooper ni Marisol na pagkatapos ng mahabang pakiusapan at pangakong poprotektahan ay umamin na hinatid niya si Marisol sa isang kilalang pawn shop ilang araw bago ang insidente para magtanong tungkol sa pagbubukas ng mga lihim na lagayan sa mga antigong alahas. Habang unti-unting lumalakas ang kaso ni Alon, nararamdaman niyang mas humihigpit ang hawak ng kanyang ama sa leeg niya. Bawat galaw niya ay binabantayan. Ang kanyang mga credit card ay biglang na-block. Ang mga taong dati tapat sa kanya sa club ay bigla na lang siyang iniiwasan. Isang gabi, hinarap siya ng kanyang ama. Wala nang pagpapanggap. "Itigil mo na to, Alon," sabi ng general. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. "Hindi mo alam ang ginagawa mo. Sinisira mo ang sarili mong kinabukasan." "Ang kinabukasan na binuo sa kasinungalingan, Papa?" Ganting sagot ni Alon. "Ayoko niyan. Wala kang alam sa mga sakripisyong ginawa ko para sa pamilyang ito. Ang pagsakripisyo ba sa isang inosenteng babae ay kasama roon?" Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Alon. Ang unang pagkakataon na sinaktan siya ng kanyang ama.
hanggang hindi mo tinitigilan ang kahibangang ito. Sabi ng general, ang mga matay nag-aapoy sa galit. Ipaparamdam ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Kinabukasan, nalaman ni Alon kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ama. Tumawag sa kanya si Ben. Ang boses ay balisa. Alon, masamang balita. Ang ina ni Liwayway. Inatake sa puso. Parang gumuho ang mundo ni Alon. Ano? Kumusta siya? Nasa ospital siya ngayon sa probinsya nila. Kritikal. At heto pa ang masama, Alon. Biglang binawi ng Charity Foundation na sumusuporta sa pagpapagamot niya ang lahat ng tulong. Ang foundation na yon. Isa sa mga pangunahing donor ay ang kumpanya ng pamilya niyo. Nabitawan ni Alon ang kanyang cellphone. Ito ang sinasabi ng kanyang ama. Isang marumi, walang awang galaw. Ginamit nito ang buhay ng isang matandang may sakit para ipitin siya. Mabilis siyang nagmaneho papunta sa presinto. Pero huli na ang lahat. Bago pa man siya makarating, isang tawag ang natanggap niya. Si Liwayway, umiiyak sa kabilang linya. Sir Alon. Sir Alon, tulungan niyo po ako. Hikbi nito. Ang nanay ko. Mamamatay po siya kapag hindi na operahan. May tumawag po sa akin. Sabi niya, babalik lang daw po ang tulong kapag inamin ko na ang kasalanan. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Huwag mong gawin yan, Liwayway, sabi ni Alon. Ang kanyang sariling boses ay nanginginig sa galit at kawalan ng magawa. Huwag kang susuko, gagawa ako ng paraan. Wala na po tayong oras, sir. Sigaw ni Liwayway sa gitna ng kanyang pag-iyak. Buhay po ng nanay ko ang nakataya dito. Patawarin niyo po ako. Pero kailangan ko na pong sumuko. Ibinaba ang tawag. Napahampas si Alon sa manibela. Sumigaw siya ng malakas. Isang sigaw ng purong galit at desperasyon. Wala siyang magawa. Ang pera niya ay hindi niya magalaw. Ang kapangyarihan niya bilang isang Delmar ay walang silbi laban sa hari ng pamilya. Natalo siya. Nawala na ang lahat. Gabi na nang umuwi siya sa mansyon. Naabutan niya ang kanyang ama sa sala. Kalmadong umiinom ng brandy na parang walang nangyari. Natuto ka na ba? Tanong ng general nang hindi man lang lumilingon. Nilapitan siya ni Alon. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Tiningnan niya ang kanyang ama. Hindi na bilang isang anak, kundi bilang isang kaaway. Hindi pa to tapos, sabi ni Alon. Ang bawat salita ay may diin at puno ng pangako. Hindi ko hahayaang sirain ninyo ang buhay ng isa pang inosenteng tao tulad ng ginawa nyo sa kaibigan nyo noon. Kahit na mga hulugan pa ito na kailangan kong kalabanin ang sarili kong ama. Isang malamig na tawa ang sagot ng general. Itinaas nito ang kanyang baso. Kung ganoon, subukan mo, aking kaawa-awang anak. So ang courtroom ay malamig at tahimik. Pakiramdam ni Liwayway ay para siyang nasa loob ng isang malaking kabaong na gawa sa kahoy. Bawat tunog, ang pag-ubo ng isang tao sa likuran, ang kaluskos ng mga papel ng piskal, ang pag-click ng ballpen ng stenographer ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Nakatayo siya sa harap ng hukom, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Inireseta sa kanya ng public attorney ang dapat niyang sabihin. Simple lang. Guilty, Your Honor. Aaminin niya ang isang kasalanan na hindi niya ginawa para iligtas ang buhay ng kanyang ina. Ito na ang pinakamadilim na araw ng kanyang buhay. Ang araw kung kailan isusuko na niya hindi lang ang kanyang kalayaan, kundi pati na rin ang kanyang dignidad. Miss Liwayway, nagsimula ang hukom. Ang boses ay seryoso. Sa kasong pagnanakaw na isinasampalaban sa iyo, ano ang iyong masasabi? Huminga ng malalim si Liwayway. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Inihahanda ang sarili na bitawan ang salitang sisira sa kanyang buong pagkatao. I plead. Objection, Your Honor. Isang malakas at pamilyar na boses ang pumuno sa buong silid. Napamulat si Liwayway. Lahat ay napalingon sa pintuan ng courtroom.
Nakatayo roon si Alon. Hindi, si Sir Alon. Ngunit hindi na siya ang Alon na nakita niya sa selda. Ang Alon na nasa harapan niya ngayon ay nakasuot ng formal na suit. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. At sa kanyang mga mata ay may apoy ng determinasyon. Sa tabi niya ay isang lalaking nakasuit din. May dalang isang itim na briefcase. At sino ka naman, Ginoo? Tanong ng hukom. Bakas ang iritasyon sa boses. Ako po si Attorney Ben Chavez, Your Honor. Sabi ng kasama ni Alon. At ako ang bagong abogado ni Miss Liwayway. At ang kasama ko po, tumingin ito kay Alon, ay ang aming pangunahing testigo, si Mr. Alon Delmar. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa courtroom. Nakita ni Liwayway si General Ricardo at si Marisol na nakaupo sa unahan. Ang mukha ng general ay hindi maipinta, habang si Marisol naman ay biglang namutla. This is highly irregular, Mr. Chavez, sabi ng piskal. Ang mas irregular po, Your Honor, ay ang piliting umamin sa kasalanan, ang isang inosenteng tao kapalit ng buhay ng kanyang ina. Diretsong sagot ni Attorney Chavez. Natahimik ang lahat. Sa sumunod na mga oras, ang courtroom ay naging isang entablado ng katotohanan. Ipiniresinta ni Attorney Chavez ang mga bagong ebidensya, ang testimonya ng technician ng CCTV, ang salaysay ng chopper ni Marisol. Bawat isa ay parang isang martilyo na unti-unting sumisira sa pader ng kasinungalingan na itinayo laban kay Liwayway. Nang si Marisol na ang tinawag sa witness stand, ito ay hindi na mapakali. Paiba-iba ang kanyang mga sagot. Ginigisa siya sa mga tanong ni Attorney Chavez tungkol sa oras at sa mga detalye. Ma'am Marisol, paanong nasabi ninyong 3:00 ninyo na lamang nawawala ang brooch? Kung may testigo na nagsasabing 4:00 na kayo bumalik sa inyong suite mula sa spa. Hindi, nagkakamali siya. Sigaw ni Marisol. Ang boses ay nagiging pisterikal. O baka naman po kayo ang nagsisinungaling. Hindi ako. Utos lang sa akin ang lahat. Utos ni General Ricardo. Isang malakas na dagundong ng gulat ang muling pumuno sa silid. Napasubsob si Marisol sa kanyang kinauupuan. Umiiyak. Tumingin si General Ricardo sa kanya na may pagkasuklam. Ngunit hindi pa yon ang katapusan. Tumayo si Alon. Your Honor, may huli po kaming ebidensya. Sabi niya sa malinaw na boses. Lumakad siya papalapit sa hukom. Ang mismong ninakaw na brooch. Inilabas niya mula sa isang supot ng ebidensya ang alahas ng kanyang ina. Kumislap ito sa ilalim ng ilaw. Ang akusasyon ay ninakaw ito ni Liwayway para sa halaga nito, patuloy ni Alon. Pero ang totoo, may mas malaking halaga ang nakatago dito. Sa tulong ng isang court expert at isang maliit na kagamitan, maingat na binuksan ni Alon ang isang halos hindi makitang tupi sa likod ng perlas. Mula sa loob, gamit ang isang tiyani, may dinukot siyang isang napakaliit na bagay. Isang piraso ng manipis na pelikula. Isang microfilm. Ayon po sa sulat na iniwan ng aking ina, ang microfilm na ito ay naglalaman ng ebidensya ng isang krimen na ginawa ng aking ama, si General Ricardo Imperial. Maraming taon na ang nakalipas. Deklara ni Alon, ang kanyang boses ay malakas at matatag, kahit na nakatingin siya sa sariling ama. Ang mukha ni General Ricardo ay parang isang maskarang nabasag. Ang kulay nito ay nawala, napalitan ng kulay abo. Tila sa isang iglap ay tumanda ito ng maraming taon. Ang nilalaman ng microfilm ay iprinisinta sa korte. Mga dokumento, mga pirma, mga bank transfer na nagpapatunay sa pandaraya at pagtataksil na ginawa ng general sa kanyang business partner para makuha ang kumpanya nito. Ang pinagmulan ng lahat ng yaman ng mga imperial na patayo ang general. Hindi, kasinungalingan ang lahat ng yan. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na parang bula sa loob ng courtroom na yon. Napaupo siyang muli, talunan, habang ang mga pulis ay papalapit sa kanya.
Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang desisyon ang binitawan ng hukom, malakas at malinaw. Dahil sa mga bagong ebidensya, ang kaso laban kay Miss Liwayway ay ibinabasura. Ang korte ay idinedeklarang siya ay not guilty, inosente, malaya. Napaluhod si Liwayway, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang talon. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat at ginhawa. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. Nagangat siya ng tingin. Si Alon. Lumuhod din ito para magpantay sila. Ang mga mata nito ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Sa gitna ng nagkakagulong mga reporter at mga pulis, walang ibang nakikita si Liwayway kundi siya. Inabot ni Alon ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumayo. Hinawi nito ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Tapos na, Liwayway. Bulong nito, ang boses ay para lang sa kanya. Malaya ka na. Ang huling pagkakataon na nakita ni Alon ang kanyang ama ay sa loob ng isang malamig na visiting area sa kulungan. Wala na ang kapangyarihan sa tindig nito, wala na ang bagsik sa mga mata. Ang naroon na lang ay isang matandang lalaki na tinalo ng sarili niyang kasakiman. Walang salitang namutawi sa kanilang pagitan. Walang sisihan, walang pagpapatawad, tanging isang tahimik na pagtanggap sa isang wakas na hindi na mababago. Tumalikod si Alon at lumakad palayo. Isinasara ang isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng anino ng kasinungalingan. Kinabukasan, humarap siya sa isang bagong digmaan, isang digmaan laban sa mga kamera at mikropono. Sa isang press conference na ipinatawag niya, ginawa ni Alon ang isang anunsyo na gumulat sa buong mundo ng negosyo. Bilang nag-iisang tagapagmana ng Imperial Group, simula niya ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Ipinapaalam ko sa lahat na ako ay binibitiwan ang lahat ng aking karapatan sa pagmamay-ari at pamamahala sa lahat ng kumpanya sa ilalim nito. Ipinagkatiwala niya ang pamamahala sa isang board of trustees na may integridad, na may isang kondisyon. Isang malaking porsyento ng kita ng kumpanya ay ilalaan para sa mga tunay na charity, kabilang na ang pag-aaruga sa mga pamilya ng mga taong naging biktima ng inhustisya. Pagkatapos ng anunsyo, pakiramdam niya ay nabunutan siya ng isang napakabigat na tinik. Ang kayamanan na dating nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan ay isa rin palang mabigat na tanikala. Ngayon, malaya na siya. Kasama ang kanyang anak na si Sinag at dala lamang ang ilang mga damit at personal na gamit, nagmaneho si Alon palayo sa syudad, palayo sa dating buhay. Ang kanyang destinasyon, isang maliit at tahimik na fishing village sa tabi ng dagat. Ang tahanan ni Liwayway. Nang makita ni Liwayway ang sasakyan ni Alon na papalapit sa kanilang maliit na bahay, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ilang araw na rin ang nakalipas mula noong lumabas ang balita tungkol sa kanyang pag-alis sa kumpanya. At ngayon, narito na siya. Sinalubong niya ito sa may pintuan. Mula sa sasakyan ay bumaba si Sinag na masayang tumakbo papalapit sa kanya at yumakap ng mahigpit. Tita Liwayway! Lumapit si Alon. Isang maliit na travel bag lang ang dala. Sa kanyang mga mata ay wala ng bakas ng isang CEO, kundi ang kislap ng isang simpleng tao na naghahanap ng kapayapaan. Mabutit nakarating kayo, sabi ng ina ni Liwayway, na ngayon ay malakas na at nakakarecover na mula sa kanyang operasyon. Ngumiti ito ng matamis kay Alon. Salamat sa lahat, iho. Wala po yon, nay, sagot ni Alon. At sa unang pagkakataon, narinig ni Liwayway na tinawag nitong nanay ang kanyang ina. Ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip. Ang dating may-ari ng isang marangyang yacht club ay natutong magkumpuni ng sirang bubong.
Natutong tumulong sa paghila ng lambat ng mga mangingisda at natutong makipagtawanan sa mga simpleng tao sa ilalim ng puno ng niyog. Nakita ni Liwayway ang isang bagong alon, isang alon na mas masaya, mas malaya. At nakita rin ni Alon ang isang bagong Liwayway, isang Liwayway na hindi na laging nakayuko, na ang mga ngiti ay abot tainga at ang kumpiyansa sa sarili ay nagniningning. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nagkukulay kahel ang buong kalangitan, magkatabi silang nakaupo sa dalampasigan. Pinapanood si Sinag na masayang naglalaro sa buhangin. "Hindi ka ba nagsisisi?" Biglang tanong ni Liwayway, "na iniwan mo ang lahat ng yon para dito?" Tumingin sa kanya si Alon, at sa mga mata nito ay isang pagmamahal na mas malalim pa kaysa sa karagatan sa kanilang harapan. Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Paano ako magsisisi?" Sagot nito, "Noong nasa akin ang lahat ng pera sa mundo, pakiramdam ko ay kulang pa rin. Laging may hinahanap. Dito, sa tabi mo, sa simpleng buhay na ito, nahanap ko ang isang yaman na hinding-hindi kayang bilhin ng pera." Itinuro ni Alon ang kanyang dibdib. "Dito, nahanap ko ang kapayapaan." Walang salitang namutawi. Tumingin lang sila sa isa't isa, at sa katahimikan na yon, lahat ng sakit ng nakaraan ay tuluyan ng naghilom. Ang alon ng pagsubok ay naghugas sa dalampasigan, nag-iwan ng isang bagong simula. Magkahawak kamay nilang pinanood ang paglubog ng araw. Alam na sa pagdating ng umaga, isang bagong bukang Liwayway, isang bagong buhay ang naghihintay para sa kanila. Isang buhay na binuo hindi sa ginto at kapangyarihan, kundi sa katapatan, tapang at pag-ibig na wagas.